12! 12! Maayong gabi sa pinalangga namon nga Negrense. Maraming salamat. Ay, pakmagsipot pa. Maraming pong salamat sa inyong pagdating dito sa aming rally, kung saan inaharap po namin sa inyo ang ating mga magigiting na mga kandidato ng alyansa para sa Senado. Bakit po tinawag na alyansa itong samahan po na ito? Ito pong samahan na ito ay tinawag na alyansa dahil ay pinagsama-sama po natin at hinanap po natin. Talaga po ay pinag-aralan ng mabuti kung sino ba talaga ang pinakamagagaling. Hindi lang yung sikat ang pangalan, hindi lang yung kilala sa buong Pilipinas. Kung hindi, tinignan po natin kung ano ba ang kanilang naging record, kung ano ba talaga ang kanilang nagawa habang sila ay nasa serbisyo publiko. Dahil po naman, may pagmamalaki natin, lahat po na nandito na kandidato ng alyansa ay ang buong buhay nila ay binigay na nila para sa serbisyo ng publiko, para tulungan ang ating mga kababayan, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Narinig nyo na po ang kanilang mga karanasan at narinig nyo na po ang kanilang ninanais na gawin, ano na yung kanilang nagawa, at nakikita maliwanag naman po lahat po ng kanilang pinaplano, lahat po ng kanilang ginawa sa nakaraan ay para tulungan ang taong bayan. Ginawa po nila yan dahil ito pong mga kandidato ay sila po ay ang pinakamalalaki ang puso na nagmamahal sa mga kapwa nilang Pilipino. Pag tinitignan ko po, ako ay napakapalad. Dahil sinasabi ko, mukhang unang-una, napakalakas ng aming ticket. Ngunit bukod pa doon, ay napakapalad ko bilang Pangulo na makakasama ko sila, na sila kasama sa executive, sila ay nasa legislatura, kasama namin sa executive, ay mayroon kaming tulungan, magkakatulungan po kami. At wala na akong hihingin kung sino ba yung mas magaling pa kaysa sa dito sa grupong ito. Naririnig ko po, yung ating mga katunggali ay siguro ninenervyos po sila. Kasi kung ako man, kung tatakbo akong senador at wala ako dito sa grupong ito at titignan ko sila, naku, nenervyosin din po ako. Sasabihin ko, mahirap na laban ito. Masyadong magagaling itong katapat ko. Masyadong sanay. Masyadong marunong at masyadong nagmamahal sa Pilipinas. At kaya naman po, malakas ang loob ko po na humarap sa inyo at ipakilala natin itong ating mga kandidato para sa Senado sa darating na halalan sa Mayo. Alam nyo po, hindi po siguro na kagaya po ng aking nasabi na nakita po ninyo kung ano yung kanila, narinig na po ninyo kung anong kanilang mga plano, kung anong kanilang naranasan. At nakita naman ninyo ang mga record nila na napakahusay. Ay talagang naman, iba-iba po naman ang pinanggalingan. Marami na pong pinagdaanan itong mga kandidato natin. Tignan po natin, kung itong grupong ito, 8 sa kanila ay dumaan na sa Senado. Ang 8 yun, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, at Senator Tolentino. Ang bigat naman na grupo na to. Talagang mga kilala at respetado. Hindi lamang sa pamahalaan, pero sa lahat ng pupuntahan nila sa buong Pilipinas. Pagka naupo po sila, ay hindi na po sila kakapa-kapa sa trabaho. Alam na po nila ang gagawin nila.
Alam na po nila kung anong pangangailangan ng taong bayan. Alam na po nila kung paano paandarin ang gobyerno upang ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan ay maibibigay nila. Yan po ang serbisyo sa publiko na ipinapakita nila. Pinakita nila nung senador sila, ipapakita nila kapag sila naluklok ulit sa mataas na posisyon ng senador. At pito naman po ang dumuan sa mababang kapuluan. Naging congressman po, House of Representatives. Subok na subok po sa batasan. Ang mga naging congressman po rito, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Hindi po bagito, wala pong bagito dito. Lahat po mga ito ay nag-aral para maging maganda ang kanilang serbisyo para sa inyo. Sa cabinet level naman po, ay yung tinatawag natin cabinet level, yung mga naumupo sa mga posisyon na katumbas ng sekretary ng departamento. Ito po ay unang-una, nandyan ang dating Secretary Abalos ng DILG. Siya ang nung ako'y umupo, ay hinanap ko, sabi ko, sino kaya ang pinakamagaling para maganda ang maging ugnayan, maganda ang maging kooperasyon ng national government at saka ng local government. Kaya po napili natin si Secretary Benhur Abalos. Si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo ay nung umupo rin ako, naghanap ako, sino ba yung kilala ko na wala nang ginawa sa buong buhay niya kung hindi tumulong sa mga maliliit, ang tumutulong sa mga naapi, tumutulong sa mga wala nang pag-asa sa kanilang na maayos ang kanilang problema. Siyempre, naisip ko, Erwin Tulfo, naging secretary ng DSWD. Si Senator Lacson ay ilinagay bilang namumuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Ito po ang organisasyon na nagdala ng tulong sa Yolanda, sa mga biktima ng Yolanda, pagkatapos po ng dumaan ang Yolanda. Ngunit, isa lang bagay yan. Kagaya siguro naman, naaalala ninyo na si Senator Lacson ay naging hepe ng PNP. Isa sa pinakamahirap at pinakamasalimuot na trabaho sa Pilipinas. Napakahirap po ng gagawin niya. Isipin ninyo, siya ang namamahala ng kapulisan sa buong Pilipinas. Sa dami-dami po nila. At kagaya ng nakita natin, nabanggit po niya, inayos po niya ang PNP. Lininis po niya ang PNP. Kaya't nung panahon po ni Chief PNP Lacson, nung panahon po niya, yun lang ang panahon na napakataas, pinakamataas na approval rating ang PNP dahil sa kanyang mga ginawa sa PNP, inayos, lininis, na-organize ng mabuti para naman tayo ay makatulog ng mahimbing. At si Senator Tolentino ay ganun din. Siya po ay humawak ng MMDA. Ano po yung MMDA? Metro Manila Development Authority. Sila po. Ay isa pa rin na mahirap din na trabaho po yan. Dahil kailangan niyang ipagsama-sama, ipagkaisa lahat po ng mga lungsod at bayan ng Metro Manila. Hindi lamang yung nasa Metro Manila, pati na nasasama na yung mga iba sa labas. At nung panahon niya, marami po siyang nagawa. Marami po siyang inisyatibo. Kung pupunta po kayo ng Maynila, pupunta kayo ng Metro Manila, marami kayong makikita. Pag sinabi ninyo magandang ginawa nila dito, galing po yan kay Senator Tolentino. Alam na nila ang trabaho ng gobyerno mula sa kabinete.
Hindi po dada. Marami po silang ginawa. They will stand in the Senate, not to oppose, but to propose. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, sila ay hindi pupunta sila sa Senado upang makapagdebate lang ng mahaba na oradang nagdidebate. Wala nakikipag-away kung kani-kanino. Sila po ay pupunta sa Senado upang gawin lahat para pagandahin po ang mga buhay ninyo, ang buhay ng inyong mga pamilya. 3 naman po ang naging gobernador na matataas, na malalaking mga probinsya. Unang-una po, Governor Jaime Marcos, doon po sa amin, sa Ilocos Norte. Andun po siya. Siya ay nahawakan niya ng 3 term, 9 na taon. Ang Ilocos Norte, dyan nagpasok na yung aming mga turista, nagpasok na, pinagandang agrikultura. Nakita naman natin ang improvement nung siya ay nandyan. Ang isa pa ang naging gobernador, Senator Lito Lapid, gobernador ng Pampanga. Alam niyo po, napakalaki din ng Pampanga. Ngunit, pumunta po kayo sa Pampanga yun. Tignan po ninyo kung gaano kaganda ang pag-uunlad ng probinsya ng Pampanga. May kinalaman yan. Pagka susuriin po ninyo ng mabuti, yung mga progresong yan, yung mga kaunlaran na nakikita nyo, meron yan. Titignan mong mabuti, may kamay ang ating gobernador Lito Lapid sa lahat ng mga nangyari dyan. At saka, meron din tayong gobernador na sumasayaw. Governor Bong Revilla ng Cavite. Pero hindi lang po, hanggang sayaw lang yan. Siyempre, magaling talaga siya sa ganyan. At naiinggit nga kami, naiinggit ang mga ibang kandidato kasi kailangan din nilang tapatan ang sayaw ni Governor Bong Revilla. Pero, alam niyo po, ang Cavite ngayon ay ang pangalawang pinakamalaki na probinsya sa Pilipinas na. At yan po ay dahil marami pong trabahador na pumasok sa Cavite para magtrabaho sa Maynila. Marami po doon ay mga Waray, marami doon mga Ilonggo. At yan po ay kagaya ng, kung tutusin po ninyo, ay napakahirap kasi magtatayo kayo ng bahay, maglalagay kayo ng bagong kalsada, maglalagay lahat ng serbisyo na kailangan ng tao para mabuhay ng disente. Yan po ang ginawa ng ating Governor Bong Revilla. Meron pa tayong 3 na mayor, na naging mayor ng iba't ibang lungsod. Unang-una, si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong. Siya po ay matagal na nagsilbi bilang mayor ng Mandaluyong at sa panahon po na marami pong natanggap na premyo ang Mandaluyong dahil po sa mga inisyatibo na ginawa ng ating butihing Mayor Benhur Abalos. Meron din tayong naging mayor po, Mayor Abby Binay ng Makati. Alam niyo naman siguro, ang Makati ang Makati ang pinakamayaman na lungsod dito sa Pilipinas. Kaya naman, anong ginawa? Maganda nga, maraming malalaking negosyo doon eh. Kaya maraming pondo na gagamitin. Anong ginawa ni Mayor Abby Binay? Ginawang libre lahat. Lalo na para sa matatanda. Binigay na lahat ng serbisyo, lahat ng healthcare, meron silang ginaya po ng national, na yung pagka umabot po ng 100 taon, ang isang tao, may premyo, bibigyan ng punting premyo, meron pang cake. At lahat ng serbisyo ng City of Makati ay libre naman para sa kanila. Kaya naman po, kitang-kita po ang malaking puso ng ating naging Mayor Abby Binay. At wag po natin kalimutan, kung pag-uusapan po natin ay local government, si Senator Soto po, siya ay naging, baka hindi nyo po alam, naging Vice Mayor po siya ng Quezon City. So, kaya alam ko, nakikita nyo siya sa Senado. Nakikita nyo siya bilang isang senador. Ngunit,
dumaan po siya sa local government. Kaya't alam po niya kung hindi lang yung sitwasyon mula sa taas, alam po niya ang sitwasyon mula sa grassroots level. At tignan po natin, hindi po natin kinakalimutan ang ating kababaihan. Dahil 4 dito sa ating kandidato ay babae. At masasabi ko, dahil kilala ko naman sila ng mabuti, hindi po pangkaraniwan na babae ito. Itong mga ito, siguro ito yung pinakamatatapang na makikita mo. At makakasiguro po kayo, makakatiyak po kayo na ang mga kababaihan dahil sa kanila, dahil sa ating 4 na babaeng kandidato, ay maririnig ang boses ng kababaihan. At ipaglalaban nila at ipagtatanggol nila ang karapatan ng lahat ng kababaihan. Yan po ang mga babae na nasa kasama natin sa ating ticket. At dahil ang trabaho ng senador ay maging mambabatas, kaya naman, masasabi natin, pati doon, meron tayo mga sanay na mambabatas at meron tayo na abogado. 4 po ang abogado dito sa grupo pong ito. Nandiyan po si Attorney Benhur Abalos. Siya ay naging abogado at pero iniwanan din niya at nagserbisyo na lang sa publiko. Ang isa pang abogado namin ay si Abi Binay. Attorney Abi Binay din si Mayor Abi Binay. Attorney din yan. At kaya alam niya kung paano magandang sumulat para pagandahin ang mga batas natin. Isa pa, si Pia Cayetano is also an attorney. Attorney Pia Cayetano. Ay siya rin. Isa pa na talaga naman, sa palagay ko, naririnig nyo, talagang inaalalayan niya ang taong bayan. Ganun ang ganun po ang kabaitan niya, pati kayo pinag-exercise. O, kita ninyo, ngayon, napunta lang kayo sa rally, napag-exercise pa kayo para lalakas po mga katawan ninyo. Attorney Tolentino. Si Attorney Tolentino din, abogado din po yan. At kung makakausap po ninyo, makikita naman po ninyo yung galing niya bilang abogado. At maganda siguro kasi napakagaling itong mga abogado na, siguro magpapagalingan yan sa Senado para talaga maging maganda ang resulta ng kanilang pambabatas. Pagdating naman sa kung saan ang iba't ibang pinanggalingan ng ating mga kandidato, huwag niyo pong alalahanin na lahat yan, tiga Maynila lang. Lahat, tiga Luzon. Hindi po totoo yun. 2 po sa kandidato natin ay taga Mindanao. Kilala niya naman ang ating champion, si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ay galing Bukidnon, Sarangani at Jensan. Kaya may representante din ang lahat ng tiga Mindanao. Si Erwin Tulfo din. Dabawenyo po yan. Siya ay lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu. Dahil po, doon po na destino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. At wag po nyo baka hindi nyo po alam, dahil may konting history lesson po tayo, ang unang Senator Soto sa kasaysayan ng Pilipinas ay Senator Soto na galing sa Cebu. Kaya ang mga ninuno po ni Senator Soto ay tiga Cebu at ganun din. Alam niya po ang mga pangangailangan ng ating mga kaibigan sa Cebu at sa Kabisayaan. At kami naman ni Amy, alam naman ninyo, si Imelda, ang mother namin, waray na waray yan. 100% waray po. Kaya naintindihan ni Amy. Nagwawaray po yan si Amy. Siya lang sa aming 3 na magkapatid na natutong magwaray. Ganun talaga ang pagkapalaki sa amin. At para malaman namin na kakausap namin ang tao, hindi kami naka-spoil na doon sa palasyo. Kaya doon ganyan kami pinalaki. Kaya si Amy rin alam niya kung ano
ang sitwasyon at kung anong kalagayan ng ating mga kaibigan. Si Camille naman, Camille Villar, ay ang kanyang mga ninuno po ay galing naman, ay mga Ilonggo naman po. Kaya't meron kayong kababayan dito, meron kayong kasama rito, at makikita nung po ninyo, lahat ng kahit sino sa Pilipinas ay may representante na nanggaling doon sa malapit sa kanila o sa kanila mismo. Para naman, hindi na sinasabi ang inaalala lamang na trabaho, ang tinitignan lang ng mga problema ay yung mga problema sa Maynila. Hindi po tama yun. Dapat talaga, kahit masyadong maingay ang Manila, kailangan pakinggan din po natin ang mga hinaing, ang mga hingi, ang mga pangangailangan ng lahat po ng Pilipinas, ng Pilipino. Mga kababayan, palagay ko naman na malinaw ang pinatutunguhan ng ating alyansa. Ito ay ang kaunlaran, hindi pag-aaway-away, hindi ang pang-aapi. Alam niyo po, kaya po kami, sinasabi ko nga, siguro po, pagka yung mga ibang eleksyon, ibang kampanya, makita niyo po lahat ng mga kandidato, pare-parehong suot na kulay. Kami, iba-iba yung kulay namin. Bakit? Tignan niyo po. Dahil sila ay isinantabi nila ang politika. Sinantabi nila na ang kanilang sarili na political ambition, political party, at sinantabi nila upang magkaisa lahat at magtulungan lahat para maging matibay, maganda ang kanilang performance pagdating nila sa Senado. Kailangan po natin sa napaka-komplikadong panahon na ito ay ang mga solusyon. Hindi po natin kailangan yung mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman para sa kabubuti ng ating lipunan, sa ikabubuti ng ating kabuhayan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at ng dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sino pa dahil ang Pilipino lang ang may karapatan na magkaroon, na gamitin at magkaroon ng hanap buhay sa ating teritoryo. Hindi po ang mga dayuhan. Sa laban kontra naman sa krimen at sa droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon sa droga at saka sa krimen ay pumatay ng libo-libo na Pilipino. May tamang paraan po para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. Yan po ay sa pamamagitan ng maayos na batas at epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga kapulisan at sa ating mga local government official. Sa ekonomiya naman, huwag po tayo na maliligaw. Hindi po natin kailangan na umasa sa illegal na mga industriya kagaya ng Pogo. Yung Pogo, ang nangyari, Pogo, pero ang naging pugad ito ng krimen at karahasan. Kaya po ibinan na natin, itigil na natin, marami po tayong ibang mas magandang pwedeng gawin para sa mabuting hanap buhay. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa maliliit at sa lahat ng mga nangangailangan. Magkakaisa po tayo sa pagpili ng mga lider na tapat sa tungkulin. Buo ang panindigan
at handang maglingkod para sa mga para sa taong bayan, para sa buong Pilipinas at ipaglalaban ang Pilipinas kahit saan sa buong mundo. Puso nating suportahan po at iboto ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang aming mga kandidato. Ito po ang aming pinagmamalaki. Ito po ang magdadala ng kabutihan ulit sa ating bansa. Ang ating mga kandidato, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas!